Isa pong mapagpalang hapon sa bawat isa po sa atin. So bago ko po ihayag ang kanyang salita, samahan po niyo ako sa isang panalangin. Tunay nga po, God, dakila at makapangyarihan na patuloy na kumikilos sa buhay po ng bawat isa. Sinabi mo, Diyos, sa iyong banal na salita na hindi lamang po kami nabubuhay sa tinapay, kundi higit sa lahat sa mga salitang namumutawi sa iyong mga labi. Kaya po, God, sa pagkakataon na ito, dalangin ko, patuloy na mangusap ka, buksan mo espiritual na pang-unawa ng iyong mga anak. Banal na Espiritu, salamat din po sa iyong presensya, sa pangalan ni Jesus. Amen. Makakapo na po tayong lahat sa presensya po ng Panginoon. Praise the Lord. Maging sa ating mga online viewers, isa pong mapagpalang hapon sa bawat isa. So kung nakahanda na po tayo, buksan po natin ang ating mga Bible in the book of 1 Thessalonians 2, verses 4 to 6. Okay. So makikita po natin dyan sa text po natin this afternoon. It is found in 1 Thessalonians chapter 2 from verses 4 to 6. Ang sabi dyan, on the contrary, we speak as men approved by God to be entrusted with the gospel. We are not trying to please men, but God who tests our hearts. So sana ganun din po ang bawat isa sa atin. Na yung ginagawa po natin ay hindi po para ma-please natin, mapapurihan natin ang tao, kundi sabi dyan, especially for God. You know, we never used flattery, nor did we put on a mask to cover up greed. God is our witness. And verse 6, we were not looking for praise from men, not from you or anyone else. As apostles of Christ, we could have been a burden to you. Sabi yan. So this afternoon, ang ating pong pag-aaralan, it is about pleasing God. No? At alam po natin na kung ang Diyos po ng ating pinaglilingkuran ay malulugod siya sa buhay natin, o katulad ni Amo, di ba? Pag nalugod si Amo dahil mabait ka, sinusunod mo yung kanyang mga gusto, ay may lycee na tinatawag. No? Di kaya i-increase niya yung sweldo. And after that, hindi lang yan, i-re-contract ka pa niya. So may pagpapala. So how much more kung ang Diyos na ating pinaglilingkuran, siya po ay malulugod sa buhay natin. E di ang ganda na talagang nandyan yung umaapaw, rumaragas ang pagpapala ika nga na makakamtan ng bawat isa. So tingnan po natin sa salita ng Panginoon, how to please God. So ano po ba yung magagawin natin? No, in Psalm 19 verse 14, sabi po doon, sa Psalm 19 verse 14, yan natin kukuhanin yung number 1 natin, how to please God. May these words of my mouth and this meditation of my heart be pleasing in your sight, Lord, my rock and my redeemer. So number 1 is that by the words of mouth and the meditation of heart. Yan. Diba yan yung sabi dyan sa binasa natin. And Psalm 19 verse 14, no? Sabi dyan, no? Sa pamamagitan po ng mga salitang lumalabas sa ating bunganga. Okay. Tingnan nga natin, kahapon kaya, ano kaya yung mga sinabi ng ating bunganga? Naalala pa ba ng bawat isa? No. Minsan nakakalimutan natin mga pinagsasabi natin, di ba? Pero sabihin na natin kahapon, ano ba yung mga pinagsasabi natin kahapon? No? At maging ngayon. Kasi sabi po dyan, in order to please God, by the words of mouth and the meditation of heart. So, tingnan po natin kung ano po yung mga lumalabas sa ating mga bunganga. Dahil alam natin na minsan kung ano yung lumalabas sa ating mga bunganga, yun ang laman ng puso. Isn't it? Kaya tuloy nakikilala po natin ang isang tao, hindi man natin siya kilalang lubusan, pero pag yan ay nagsimula ng magsalita, ayan nakikilala na. Kasi pag nagsalita ang tao, kung ano ang laman ng puso, sinasabi ng bunganga. Kaya minsan ang tao hindi siya makapag-deny. No? Kasi ganun po yung nagiging sitwasyon. And it was confirmed by the Word of God. So sabi diyan, may these words of my mouth and this meditation of my heart. At yung nasa puso natin, no?
talagang kinakailangang maging kalugod-lugod sa mata ng Panginoon. No? So yun po yung kinakailangang tingnan natin, kinakailangang gawin natin, no? Kung paano po mabibigyan ng kapurihan o malulugod ang Diyos sa buhay natin. Kung si Amo sana talagang sinusunod mo, lahat ng instruction niya sa paglilinis, sa pagluluto, sinusunod mo. Kaya nagiging, nalulugod ang madam. So, sabi ko nga, sa Panginoon, ganun din po mga kapatid. At ang nais ng Panginoon, sa mga salitang namumutawi sa ating mga labi. And remember na yung dila natin ay maliit lamang pero very powerful. Sabi sa kanyang salita, no, pwede pong magkaroon ng malaking sunog na gagawin sa pamamagitan ng ating mga dila. Kaya be careful. The way po ng ating pananalita, be sure na nakakapag-encourage po tayo. Remember that we are called to be an encourager. Even the way we talk. Hindi yung nagsalita tayo, imbis na ma-encourage yung isa, madi-discourage kasi yung the way ng ating pananalita. Kaya sabi ng Panginoon, even the words na lumalabas po sa ating mga bunganga, no, ay kinakailangan na ito ay nakakalugod sa Panginoon dahil ito ang way para malugod ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Okay. Number 2, Hebrews 11 verse 6. Sabi ulit doon sa Hebrews 11 verse 6, and without faith, it is impossible to please God. O, tingnan po ninyo. Without faith, it is impossible to please God. Because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. So number 2 po natin para ma-please ang Panginoon, by faith. Sa pamamagitan ng ating pananampalataya. So, with our own faith, nandun na nalulugod ang Panginoon. Ano bang ibig sabihin ng faith? Ang ibig sabihin ng faith, no, hindi mo pa nakita, pero tanggap mo na. Amen. No, hindi mo pa nakita, hindi mo pa hawak, hindi mo pa angkin. Pero sa'yo, nandyan na. And we know that as a believer, we need to live by faith and not by sight anymore. So yung faith, ini-apply po natin sa lahat ng areas ng buhay natin. No? Yan, mamuhay tayo ng naaayon po sa ating pananampalataya sa Panginoon. Kasi ang faith na yan ay makapangyarihan. Yan po ay may ginagawang milagro sa buhay ng tao. Kaya sabi, and without faith, it is impossible to please God. So one way na nabibigyan po natin ng kapurihan ang Diyos ay sa pamamagitan ng ating pananampalataya. At ang pananampalataya po natin ay lumalago sa pamamagitan ng pakikinig sa salita ng Diyos. Kaya tama yung ating ginagawa pag araw ng day off. Sige, piliin po natin pumunta sa tahanan ng Panginoon. Kung may time tayo, pumunta tayo sa tahanan ni Lord, makinig ng kanyang banal na salita. Yung ating mga kapatiran naman through online, yan, makinig po tayo. At ang nangyayari habang tayo ay nakikinig sa salita ng Diyos, yun palang ating pananampalataya ay lumalago. Amen. Lumalago yung ating pananampalataya. At dahil yung pananampalataya natin ay binibigyan din natin ng aksyon. Hindi lamang tayo nananalig, pero kalakip ng ating pananalig ay ang merong tinatawag na action. So, faith without action is dead. Hindi rin yung gusto ni Lord kahit na may faith ka, kundi yung faith natin ay lakipan natin ng action. So, sa mga salitang ating napapakinggan, no, maging obedience po tayo. Sabi ng MC natin kanina, maging obedience tayo, which is true. No? Kasi doon natin maipapakita na tunay na ang salita ng Diyos ay kumikilos sa buhay natin dahil nag-u-obey tayo sa kanyang salita. At alam natin na sa pag-obey natin sa Panginoon, sa salita ng Diyos, ang kalakip ay pagpapala. Diba ang kanyang pangako? When you obey, blessing will come. So sa bawat obey po natin, ang ginagawa po natin ay, alam po ninyo yung pagpapala. No? Naaabot natin yung pagpapala.
Pag nag-obey ka ngayon, ayan, aabutin mo yung pagpapala. Parang mga bunga sa isang punong kahoy na maraming bunga, na ang ginagawa mo ay nagpipitas ka ng bunga. Amen. So pag nag-obey ka, ayan, pwede mong pitasin yung bunga para sa'yo. No? Pero pag nagdi-disobey ka, ang nangyayari, hindi mo siya maabot, hindi mo mapitas, kundi tumataas. No? Kaya mas maganda pong tayo ay nag-uubay sa salita ng Panginoon. Amen. Sabi diyan, without faith, it is impossible to please God because anyone who comes to Him, ang sino man na lumalapit sa Panginoon, ay kinakailangang maniwala that He exists. Dahil kung naniniwala po tayo na tunay po na may Diyos, ay talagang mag-uubi tayo. Dahil ang pangako niya, He will rewards those who earnestly seek Him. So, hindi nasasayang ang ating pong ginagawa sa Panginoon, yung ating pananalig sa Panginoon. No? Kaya salamat kay Lord, dahil tama yung ating sinimulan, tama po yung pamamaraan natin kung paano natin purihin ang Panginoon. Because we have the Word of God. So yun yung kagandahan. Although alam ko naman tayo mga Pilipino, maka-Diyos. Maka-Diyos po tayo. Siguro sa lahat ng lahi sa mundong ito, ang mga Pilipino ang makikita mong maka-Diyos. No? Pero ang problema, no, kinakailangang totoong Diyos yung ating paglilingkuran. No? Kasi ang dami-daming mga Diyos na sinasamba ng tao sa mundong ito. No? Pero ang totoong Diyos lamang, mga kapatid, ay ang Diyos na lumalang ng langit at lupa at ang Diyos na lumalang ng lahat-lahat. Siya ang tunay na Diyos. Ang Diyos na isinilang at ang Diyos na namatay at ang Diyos na muling nabuhay. So, yan po ang totoong Diyos na ating pinaglilingkuran. Kaya pag alam na po natin yung katotohanan, ay talagang nandun po na panindigan natin. No? Last Saturday, when I go to Chunwan, no? Kasi nung papunta ako doon, sabi ko, ay, may malapit kayang McDo dito or what? Kasi sa dati noon may McDo. So pumasok ako doon sa loob ng shopping mall. Then pag ganun ko, sa third floor pala, maraming mga kainan. May Cafe de Coral doon, may McDo. Sabi ko, ay, punta na muna ako sa McDo. And then, nung pumunta ako dun sa McDo, tamang-tamang meron yung bakante na may Pilipina doon na nakaupo. Nung hawak-hawak yung in-order ko, sabi niya, ay, ate, dito ka na maupo. Siya yung tumawag sa akin. Sabi ko, ay, it's good. So, nakipag-usap ako sa kanya, and then tinatanong ko kung holiday niya. Kasi kung holiday niya, of course, alam na natin na yayayain natin, di ba? Kasi sabi niya, ate, saan ka pupunta? Yung kasi yung tanong niya sa akin. And then sabi ko na punta ako ng church. And then, ayan, nagkwentuhan kami. And then sabi niya na Sunday daw ang day off, pero pumupunta siya ng St. Joseph. Yan, ang sabi niya, na pumunta doon sa St. Joseph. And then nagkwentuhan kami. So, sabi ko sa kanya, ako rin dati, dyan din ako pumupunta. Kasi yun yung pinanggalingan ko. So, nag-testimony ako, and then ang nakakatuwa doon, nung pagdating na doon sa, siyempre sabi ko, at least yung foundation kasi, we believe in one God, God the Father, God the Son, Jesus Christ, and God the Holy Spirit. Pero meron dapat ayusin kasi doon, kako. Kasi ako nung una kong mabasa ang 10 Commandments of God, na number 1 pala doon ay huwag sumamba sa Diyos-Diyosan. Siguro na-bull-eyes ka agad, no? Kasi yun yung sinabi ko, na huwag sumamba sa Diyos-Diyosan. So, ang ginawa ko noon, bumalik ako doon sa church, na kung saan doon ako. At talagang binasa ko yung nakasulat na 10 Commandments. I found out na yung commandment number 1 ay hindi doon nakasulat sa Bible. Dahil tinanggal nila yung huwag sumamba sa Diyos-Diyosan. No? Wala yun. Hindi ko mababasa. So sabi ko, doon na ako nagsimulang saliksikin ang katotohanan. Nagbasa ako ng kanyang salita, salamat dahil nalaman ko ang katotohanan. So ang masasabi ko lang sa iyo, kapatid, why not read the Bible? So I encourage you to read the Bible.
And then nakita ko na talaga yung aura niya nagbago. No? Ay ganun naman talaga, kahit na sino. Ako rin ganun noon. No? Pero we need to tell the truth. Diba? Kinakailangan ihayag natin yung katotohanan. Sabi ko nga, Lord, parang itong manamimit ko ngayon, ganun iisa yung way. Kahapon na naman, nung papunta ako ng Discovery Bay, yung aking kaupo na naman, ganun na naman. So I encourage her again to read the Bible. And then I found out na sabi niya, di bale ate, GIL naman ako. And then at the end, sabi niya, bihira lang akong pumupunta. So I encourage her again na it's better to read the Bible. So, yun po yung dapat natin gawin. Kasi kinakailangang maitama po ang maling paniniwala, no? Especially po nating mga Pilipino. Kaya, yun yung kahalagahan po. Dahil ang hinahanap ng Panginoon ay ang tunay na pananampalataya at pananalig sa Kanya. Kaya yun pong ating faith, mga kapatid, dapat nag-i-increase yan. Every day in our life, ang kahalintulad po natin ay umaakyat tayo sa pinakamataas na bundok, Mount of Ararat. Yan, paakyat. Ganun ang faith natin. Maaaring sa pag-akyat natin, there are times na medyo matisod tayo. Kasi nga may mga testing, may mga trials. No? Hindi lahat ay maganda yung ating nilalakaran, may mga thorns. Pero ang mahalaga ay marunong tayong tumayo and we will again go sa ating journey. Hanggang sa matapos natin, hanggang sa ma-reach natin yung ating final destination. Kaya yung pananalig, pananampalataya natin sa Panginoon, mga kapatid, it should be nag-grow. Okay, number 3. 1 John chapter 3 verse 22. Sabi ulit dyan sa 1 John chapter 3 verse 22, and receive from Him anything we ask, because we keep His commands and do what pleases Him. Ayan, no? Kaya makikita natin dito, pag gumagawa po tayo ng mga bagay-bagay na nalulugod ang Panginoon, makikita po natin na may mga pagpapala. Kaya dito sabi diyan, matatanggap po natin, sabi diyan, and receive from Him anything we ask. Anuman yung ating kailangan, anuman yung ating ipinapanalangin sa Panginoon, anuman yung naisin natin, no? Ibibigay ni Lord. Bakit? Ano ang reason? If we keep His commands and do what pleases Him. Okay, so number 3 natin, by keeping His commands. By keeping His commands. At alam natin, ano ba ang commands ng Panginoon? Kaya nga may Biblia tayong pinag-aaralan. Because it is the command of God. It is the Word of God na kinakailangan talagang malaman natin. Kung noon, ignorante tayo sa salita ng Panginoon, salamat kay Lord because binigyan po niya tayo ng karunungan para lubusang maunawaan ang salita ng Panginoon. Kasi ang alam natin noon, nako, pag nagbasa ka ng Bible, baka mabaliw ka. Yung kasi yung sinasabi nila, hindi pala nakakabaliw ang salita ng Panginoon, kundi ito po ay nagbibigay ng katalinuhan. Amen. Pinapatalino ka pala ng salita ng Panginoon. Pero tingnan ninyo ang mundo. Iba yung pagkaunawa nila. Maaari na pagkinggan ninyo doon, no? Na sinasabi, ay naku, pag nagbasa ka, ganito. No? Hindi pala. Kundi may ginagawa pala at buhay ang salita ng Panginoon. Amen. Kaya salamat kay Lord dahil nabigyan po tayo ng pagkakataon na tayo po malaman natin ang katotohanan. No? Nagbabasa tayo ng ating Biblia. Meron po ba tayong mga sariling Bible? O naiwanan sa bahay? Naiwanan sa bahay. No? Kasi ba naman, meron na tayong malaking Biblia sa harapan. Kaya tuloy, no, baka makalimutan ninyong magbuklat ng Bible ninyo. Kung hindi ka nagbubuklat, baka mamaya is biglang nagkaroon ng sasabihin sa inyo na, oy, basahin mo nga ang Genesis chapter 1 verse 1. Hinahanap mo sa gitna. Dahil nakalimutan mo na ang Genesis ay first book ng Bible. Ayan, tingnan natin. Yung mga nag-DTC, nagtataka ako kasi meron akong napansin na graduate na ng DTC. Diba,
Yung mga nag-DTC, minemorize nga ninyo from Genesis to Revelation, isn't it? And then, bakit meron yung, may napansin kasi ako kahapon dun sa aking pinuntahan, hindi ko nasasabihin kung ano yung book, no? And then, nung sinasabi ko yung kuwan, alam ko naman na graduate yun ng DTC, hindi niya mahanap-hanap, hindi niya alam kung saan niya hahanapin, kung sa New Testament ba or sa Old Testament. Tinutulungan siya nung katabi niya. Sabi ko, graduate naman yata ng DTC ito. Graduate ng DTC ito. Kaya, tingnan natin. So, mahahalata kasi mga kapatid, kung hindi po tayo nagbubuklat ng ating Biblia. Dahil I believe na kung ikaw ay nagbabasa ng Biblia mo, may sarili kang Bible, madali mo lang hanapin ang verses, isn't it? No? Alam mo kung anong susunod doon sa Book of Psalm. No? Alam mo kung ano yung Old Testament and New Testament, kahit papaano. You can distinguish what are the books of the Old Testament and books of the New Testament. Kaya pag sinabing Philippians, alam mo na nakahanapin mo siya sa New Testament at hindi doon sa Old Testament. Kaya tingnan natin. So sabi natin kanina, by keeping His commands. Dahil makikita natin, malulugod ang Panginoon. Okay, number 4. And 1 Thessalonians chapter 4, start tayo on verse 1. 1 to 7 ang babasahin natin. Sabi dyan, as for other matters, brothers and sisters, we instructed you how to live in order to please God. No, merong instruction kung paano daw po makapamuhay na nalulugod ang Diyos in order to live, in order to please God, as in fact you are living. Now we ask you and urge you in the Lord Jesus to do this more and more. Next verse. For you know what instructions we gave you by the authority of the Lord Jesus. It is God's will that you should be sanctified. Remember that. It is God's will that you and me, we will be sanctified. That you should avoid sexual immorality. Ito yung ayaw ng Panginoon. No? Next verse. That each of you should learn to control your own body in a way that is holy and honorable. Next verse. Not in passionate lust like the pagans who do not know God. Huwag tayong gumaya sa mawalang Diyos sa kanilang buhay. Remember, meron ka ng Diyos sa iyong buhay, kapatid. Tinanggap mo ang Panginoong Jesus. Verse 6. And that in this matter, no one should wrong or take advantage of a brother or sister. The Lord will punish all those who commit such sins, as we told you and warned you before. And verse 7, for God did not call us to be impure, but to live a holy life. Remember na tayo ay tinawag ni Lord na mamuhay po ng may kabanalan sa mundong ito. So our number 4 is that by walking in God's way. Yan. Lumakad po tayo sa pamamaraan ng Panginoon, sa mga naisin ng Lord. At sabi doon sa ating binasa kanina, ang nais ni Lord ay mamuhay po tayo ng may kabanalan sa mundong ito. No? May kabanalan. No? We can do that. Why? Because we have the Spirit of God. Hindi na katulad noon. Kasi ngayon, ang nagmamay-ari na sa atin ay ang Panginoon at ang Espiritu na ng Panginoon ang siyang dapat manguna sa buhay natin. It's no longer the desire of our flesh, but it is the Spirit of God that is within us. No? So, yun yung pagkakaiba ngayon at noon. Nung walang Espiritu ng Panginoon, talagang kung ano yung sasabihin ng katawan natin, no, sinusunod natin. But now, our status, it's no longer the flesh ang nasusunod, but it is the Spirit of God that is within us. Colossians 1 verse 10. Another verse. Sabi doon sa Colossians 1 verse 10, inilagay ko ba yung Colossians 1 verse 10 o hindi na? Okay, wala na. Okay, another, number 5 natin. Let's go to Hebrews 13, verses 15 to 16. Okay, sabi niya.
Through Jesus, therefore, let us continually offer to God a sacrifice of praise, the fruit of lips that openly profess His name. And verse 16, and do not forget to do good and to share with others, for with such sacrifices, God is pleased. O, tingnan natin, no? Na nalulugod ang Panginoon pag ginagawa natin. If we're going to, sabi diyan, offer, no? And do not forget to do good and to share with others to do good. So number 5 po natin, by not neglecting to do good. By not neglecting to do good. No? Kaya kung ang kabutihan, ang pag-uusapan at gagawin, huwag na tayong magdalawang isip. Kasi mabuti yun. No? Mabuting gawin. Pero kung hindi siya mabuti, sandali. No? Tayo ay tinawag ni Lord na gumawa ng kabutihan at hindi po gumawa ng kasamaan sa mundong ito. Remember that we are no longer in this world, ika nga. No? So by not neglecting to do good. Kaya sa ating buhay mga kapatid, no, palagi po sana nating isipin na ang paggawa ng kabutihan ay nakakalugod sa mata ng Panginoon. At alam natin na kung malugod ang Diyos sa buhay natin, sa mga ginagawa natin, no, may kaakibat po itong pagpapala, no, na makakamtan natin. Kaya it's better to do good. No? Pipiliin natin gumawa ng tama kaysa sa paggawa ng kasamaan. I-apply po natin ito sa lahat po ng areas ng buhay natin, no, na ang pipiliin natin ay yung palaging nasa tama. Nasa tama. No? Kung sino ang tama, di doon tayo kampi. Alangan nakakampihan natin ang hindi tama. No? Kaya it is proper for us in order that God will please in our life, no? Kinakailangan pong gumawa po tayo ng kabutihan, mga bagay-bagay na nalulugod ang Panginoon. Okay, another. And Romans 12 verses 1 and 2. Sabi diyan sa Romans 12 verses 1 and 2. Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Okay? And then sabi diyan sa verse 2, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. So dito makikita po natin na sabi po yan sa salita ng Panginoon na continue to offer our bodies as a living sacrifice. No? Holy and pleasing to God. Kaya nga sabi natin kanina, mamuhay po tayo ng naaayon sa salita ng Panginoon. And then, dito makikita po natin na do not conform. Kaya tayo po ay hindi na po sumusunod sa uso sa mundo. No? Hindi na po dapat na tayo ay susunod sa uso sa mundo. Even though we are still in this world. So number 6 natin is that by not conforming to the pattern of this world. Huwag tayong sumunod sa uso, kundi ang tingnan po natin, kung ito po ay hindi nakakalugod sa mata ng Panginoon, of course, hindi po bagay sa atin. No? Tatandaan natin yan. No? Ibig sabihin makamundong mga bagay-bagay na hindi po nalulugod ang Panginoon. And then sabi doon, do not conform any longer, balik na tayo doon sa verse 2. Do not conform any longer to the pattern of this world, but be renewed by the, verse 2 po, doon sa Romans 12. Yan. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. So ito yung kailangan natin every time, na yung mind po natin ay ma-renewed. Mabago po yung isipan natin because unless na hindi po mababago yung klase ng kaisipan meron tayo, hindi rin po mababago ang ginagawa natin sa mundo ito. So we need to have a renewed mind. No? Kasi tingnan mo, kung ano yung iisipin mo ngayon, yun yung ginagawa mo. Kaya we need to have a renewed mind para mabago din po yung maging outcome.
Kaya hindi nababago ang isang tao dahil hindi nababago ang klase ng kaisipan meron siya. Remember, we have already the mind of Christ. Kung sinasabi natin na meron ng isipan ni Kristo that we are mind of Christ, paano ba mag-isip ang Panginoong Jesus? Ito yung tanong doon eh. Paano ba siya mag-isip? Kung mali ba, iisipin ba ng Panginoon? Di ba hindi? Kasi mali, isabihin. Kung nakakasama ba sa kapwa ng tao, iisipin ba ng Panginoon? Hindi. Bakit mo iniisip? At sinasabi natin, we have the mind of Christ. Kaya tingnan po natin. Nagiging compromiser tayo, maging sa isipan natin. Kaya patuloy na pinapaalala ng Panginoon sa atin that we need to be transformed by the renewing of our mind. Then sabi niya, then you will be able to test. That's the time lamang po na makikita natin, malalaman natin kung ano nga ba ang kagustuhan ng Panginoon. Yan. What God's will is His good, pleasing, and perfect will. So, unless na hindi po ma-renewed yung ating mind, hindi po natin malalaman. No? Palagi tayong magtatanong, Lord, ano ba ang will mo sa buhay ko? Lord, nakaka-please ba itong aking ginagawa? No? Will mo ba ito, God? No? Ganun palagi. No? But if we know that we have renewed mind, kapatid, ang sabi sa kanyang salita, you will be able to test and approve. Malalaman mo ngayon kung ano ang kagustuhan ng Panginoon, His good, pleasing, and perfect will. Para tayo po ay makapamuhay sa mundong ito na naaayon po sa pamantayan ng Panginoon. Dahil yan ang nais ni Lord. Kaya ikaw at ako ay tinawag niya sa mundong ito na naiiba. Actually, ibang-iba po tayo sa mga tao sa mundong ito na walang Kristo sa kanilang buhay. Remember, merong pagkakaiba at napakalaki po ng pagkakaiba. Kaya dapat nakikita ng tao. Okay. And Romans 8 verse 5, another supporting verse natin dyan. Romans 8 verse 5. Those who live according to the flesh have their minds set on what the flesh desires. But those who live in accordance with the Spirit have their minds set on what the Spirit desires. Oo nga naman. Siyempre, kung makamundo or tawag ng laman ang umiiral sa'yo, ganun din yung klase ng kaisipan meron. Kaya kinakailangan, sabi natin kanina, kinakailangan ma-renewed. And let the Spirit of God, the mind of Christ, be always upon us, mga kapatid. No? Na ang Espiritu ng Panginoon, yun po yung nangunguna sa buhay ng bawat isa sa atin. Remember, we have freedom of choice. Diba? Anong road ang pipiliin mo? Narrow road or broad road? Hindi po narrow gate iba na kasi pag narrow gate. So, narrow gate. Kaya dito makikita po natin na still the freedom of choice. Hindi po tinanggal ni Lord sa bawat isa sa atin. Pero alalahanin mo, kapatid, in that freedom of choice, piliin palagi ang tama at kung ano ang nakakalugod sa mata ng Panginoon. Okay. Number 7 natin. 1 Corinthians 5 verses 9 to 10. Sabi dyan, I wrote to you in my letter not to associate with sexually immoral people. Verse 10. Not at all meaning the people of this world who are immoral, or the greedy and swindlers or idolaters. In that case, you would have to leave this world. Tama ba itong binabasa ko? 1 Corinthians 5. Okay. So, ibig sabihin po nitong 1 Corinthians 5 verses 9 to 10, no, ang dapat nating gawin is pleasing Him every time.
na nandun po sana na sa buhay natin, dapat palaging nalulugod ang Panginoon. Kaya kung panghahawakan po natin ang salita ng Panginoon, mga kapatid, of course, we will become pleasing to Him every time. Kaya nga huwag nating iiwanan ang salita ng Panginoon. No? Hindi man po 100% na na-absorb ninyo yung ating message this afternoon, pero sana meron natira. Kahit man lamang yung title. Kasi minsan ang dali nating makalimot. Diba? O ano ang mensahe? No? Bubuklatin mo pa yung notes mo. No? Kahit man lang yung title, maalala natin. Kasi kung maaalala po natin yung title ng pinag-usapan natin this afternoon, it is about pleasing God. O di, at least meron kang idea kung paano ang gagawin mo para ma-please ang Panginoon. Okay. Kaya sabi natin kanina, how to please God? By the words of mouth and the meditation of heart. No, by faith, by keeping His commands, by walking in God's way, by not neglecting to do good, by not conforming to the pattern of this world, and by pleasing Him every time. At meron pong result, mga kapatid. There are result when we please God. So result when pleasing God, number 1 is that it is in Proverbs 16 verse 7. Nang sabi diyan, when the Lord takes pleasure in anyone's way, He causes their enemies to make peace with them. Kaya, number 1 po na result when pleasing God is that you will be peace with your enemy. No? Imbis na sabi sa mundo, your best friend become your best enemy. Pero sa atin pong mga mananampalataya, even our enemy, we will be peace be with you. No? Nagiging kaibigan natin, hindi totally na nagiging kaaway. Kaya, salamat sa Panginoon dahil ito po yung magiging result. No? Pakibasa ko nga ulit yung Proverbs 16 verse 7. When the Lord take pleasure in anyone's way, He causes their enemies to make peace with them. Kasi NIV din siya. In my NIV Bible, ang sabi rito, when a man's ways are pleasing to the Lord. Hinahanap po kasi yung word na pleasing na wala dyan, yung version ninyo. Pleasure. Kaya tiningnan ko kung anong version NIV. NIV version din po itong Biblia ko. Sabi niya, when a man's ways are pleasing to the Lord, He makes even his enemies live at peace with Him. O, di ba? Mas magandang intindihin itong version ng NIV Bible ko. So, no. Anyway, iba-iba yung version, pero iisa lamang po yung ibig sabihin. Na ang ibig sabihin niyan, you will be peace with your enemy. Kasi ang gusto ko pong i-emphasize dito is the word pleasing. Kasi yun yung title ng ating pinag-uusapan. Pleasure. Kaya if you remember, lahat ng mga verses natin, merong word na pleasing. No? Kinuha ko yung mga verses na talagang konektado doon sa aking title. Na nag-concentrate lamang po tayo doon sa pleasing God. So even mga verses. Kaya kung kayo ay gagawa ng inyong mensahe, ganun ang gawin natin para mas maiintindihan. Amen? Okay. So, you will be peace with your enemy. Another is that John chapter 8 verse 29. Tingnan ko rin kung anong version na naman kayo dyan, ha? John chapter 8 verse 29. Okay. John chapter 8 verse 29. Sabi dyan, at least nakita ko yung word na pleases. Diba? The one who sent me is with me. He has not led me alone. For I always do what pleases Him. So another result, kung na-please po ang Panginoon sa bawat isa sa atin is that God
will not let you alone. Hindi ka iiwanang mag-isa ng Panginoon. Di ba mahirap mapag-isa? Nasubukan na ba ninyong mag-isa kayo? No? Parang kawawa ka, di ba? O, pag mag-isa ka lang. Kaya tingnan ninyo sa mundo, may kasabihan, no man is an island. Dahil nagpapatunay lamang na kung mag-isa ka lang, ay malungkot ang buhay. No? Kawawa ka pag nag-iisa ka. Para bang ang kalintulad mo ay pinagtakluban ka ng langit at lupa. No? Kawawang buhay. No? Pero sabi dito, pag ang Diyos po ay malugod sa buhay natin, hindi tayo iiwanan ng Panginoon. Ang kanyang pangako, sasamahan po niya tayo wherever we go. Kaya kahit na uuwi kayo mamaya sa bahay ng mga amo ninyo, mga kapatid, hindi po kayo nag-iisa. Ang pangako ng Panginoon, sasamahan ka niya. No? Di lalong dudublehan ng Panginoon kung malulugod siya sa atin. No? Dahil sabi niya diyan, God will not leave you alone. At hindi lamang po yan. Another result, pag na-please po natin ang Panginoon, Philippians 4 verse 18. Sabi niya, sa Philippians 4 verse 18, sabi niya, I have received full payment and have more than enough. I am amply supplied now that I have received from Epaphroditus the gifts you sent. They are a fragrant offering, an acceptable sacrifice, pleasing to God. Kaya maging ang ating mga gift, no, mga ibinibigay para sa Panginoon, no, ang kalintulad, it is a fragrant offering, an acceptable sacrifice na nakakalugod sa Panginoon. Kaya kung nakakalugod sa Panginoon, talaga makikita mo rito ang pagpapala. No? So, another result when we please God is that we're going to receive blessings. Gusto ba natin ng pagpapala, mga kapatid? Of course, lahat po tayo gusto natin ng pagpapala. No? And this is one way. Pag malugod po ang Diyos sa buhay natin, nandyan po yung umaapaw na pagpapala na ibibigay ng Panginoon. Kaya sa ating buhay sana, nandun na patuloy na isali natin ang Panginoon at hayaan natin na ang buhay natin sa mundong ito ay maging kalugod-lugod sa Panginoon. Dahil kung magiging kalugod-lugod po tayo sa Panginoon, of course mga kapatid, alam natin kung saan tayo patutungo pagdating ng takdang panahon. Amen? Amen. So, sabi natin kanina, no, as our summary, no, conclusion po natin yung ating summary, how to please God. By the words of mouth and the meditation of heart. No. Yan ang gagawin natin para ma-please ang Panginoon. Tingnan natin kung ano yung mga sinasabi po natin, kung ano yung laman ng ating puso. Okay. Number 2, sabi natin kanina, by faith. Sa pamamagitan ng ating pananampalataya. So yung faith po natin, as a Christian, we need to live by faith and not by sight anymore. I-apply natin ang faith sa lahat po ng areas ng buhay natin. And then another is that by keeping His commands. So sa mga salita ng Diyos na ating napapakinggan, what we need to do, mga kapatid, ay isagawa. No? Ipamuhay po natin ang salita ng Panginoon. Sundin natin, maging obedience po tayo. Another is by walking in God's way. Kaya ang buhay po natin sa mundong ito ay mga bagay-bagay na talagang sa mata ng Panginoon, ito po ay nakakalugod sa ating mga attitudes, behaviors, characters, tingnan po natin. At sa pamamagitan ng kanyang salita, patuloy na ginagabayan tayo at tinuturuan ng salita ng Panginoon. And of course, by not neglecting to do good. Kaya sa paggawa ng kabutihan, huwag sana po tayong magsawa mga kapatid. At kaparti na po ng buhay natin bilang mananampalataya ang patuloy na gumawa ng kabutihan sa mundong ito. And then, by not conforming to the pattern of this world, although we are still in this world, remember, huwag na po tayong makiayon
sa mga gawa sa mundong ito. Dahil nag-iiba na po tayo sa mga taong nakatira sa mundong ito. If we are called children of the living God, we are only strangers, aliens in this world, dahil meron po tayong final destination at ito yung lugar na kung saan nandun ang ating Diyos na pinaglilingkuran. And of course, by pleasing Him every time. So, pag sinabing every time, sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng panahon, hindi lamang ngayon, maging bukas at sa mga susunod pang araw habang tayo ay may buhay sa mundong ito. Dahil kung tayo po ay magiging kalugod-lugod sa Panginoon, ano po yung mga result na marireceive natin? Sabi natin kanina, you will be peace with your enemy. Wala tayong magiging kaaway sa mundong ito. Makakapamuhay po tayo ng peaceful, mga kapatid. Ang sarap kayang mamuhay sa mundong ito na peaceful ka, wala kang kaaway. Walang nang-aaway sa'yo. Di ba ang hirap ng buhay pag may nang-aaway sa'yo? No? So tahimik lang ang peaceful life at yan yung ibinibigay ng Panginoon. At sabi niya, ang pangako niya, God will not leave you alone. Hindi ka iiwanan ng Diyos. Sasamahan ka niya sa lahat ng laban natin sa ating buhay. Sasamahan tayo ng Panginoon. And of course, sabi doon, receive blessings. Umaapaw na pagpapala, rumaragas ang pagpapala, ang patuloy na ibibigay ng Panginoon. At lahat ng ito ay makakamtan natin kung tayo po ay makakapamuhay sa mundo ito na nalulugod ang Diyos sa buhay natin. Amen. Panginoon, salamat o God sa iyong salita. Natunay nga po, pinaalalahanan mo po kami, Panginoon, na ang buhay po namin sa mundong ito ay kinakailangang malugod ka, O Diyos. Sa lahat ng ginagawa namin, Panginoon, Lord, nandun po sana, O God, na ang ginagawa namin, Panginoon, ay nakakalugod sa iyong mga mata. Sa aming mga kahinaan, O God, palakasin mo po kami sa mga bagay-bagay na minsan nagagawa po namin, O God, na hindi po nakakalugod sa iyo, O God. Ayusin mo po, Panginoon, ang mga dapat ayusin. At patuloy, Panginoon, na linisin mo po kami, O God. At patuloy, O God, na palakasin mo po kami sa aming pananalig at pananampalataya sa iyo. Maraming salamat, O God. At ibinabalik ko sa iyong taas na pagpuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Balik po sa atin.